At sabi po sa 1 John, sabi po, He first loved us. We are able to love because He first loved us. Sabihin mo nga po sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos, kaya nararapat lang na tayo ay magdiwang, nararapat lang na tayo ay magsaya. Amen? Dahil natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos at patuloy natin itong nararanasan sa ating buhay. Ngayon, kung mahal ka ng Diyos, halika, purihin natin siya, patuloy tayo magdiwang at magsaya. Hallelujah!
bulaklak ay ang Panginoong Jesus na napako sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At yan ang pinakadakilang pag-ibig na maaari nating matanggap. Na tayo na makasalanan ay inibig ng Diyos. Kaya nararapat lang talaga na tayo ay magdiwang. Nararapat lang talaga na tayo ay magsaya. Dahil tayo ay recipient na, nakatanggap na ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Binigay niya ang lahat para sa atin. Kaya, church, bigay din natin ang the best nating papuri sa Panginoon. Ngayong araw na ito, isipin mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa buhay mo. At maging inspirasyon natin ito, maging kalakasan natin ito para talagang maibigay natin ang the best nating pagpupuri sa Kanya. Yun lang nararapat sa Kanya. Balik natin sa Diyos ang pasasalamat, ang wagas na pagsamba. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang
Good morning sa bawat isa. Nabati mo na ba yung katabi mo ng good morning? Hallelujah. Pwede bang ngitian natin ang ating mga katabi para... Okay, so purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. Ikatlo na ba? Ikatlong linggo ng February at tinatawag ito na buwan ng pag-ibig, no? Buwan ng mga puso. Kumusta naman ang ating mga puso? May mga nagmamahal ba dito? Taasan kami ng mga nagmamahal. Hallelujah. May mga minamahal ba dito? Taasan kami ng mga minamahal sila. Mukhang wala naman. Dry ba? Dry ang ating February. So purihin ng Panginoon, siya ay dakila sa ating buhay. Tama yung ating inawit. Karapat-dapat siya, no? Karapat-dapat ang ngalan ng ating Panginoon na ating pasalamatan at papurihan sapagkat napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin at yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Minsan pa tumayo tayong lahat at sabayan ninyo ako na basahin natin yung ating passage, Romans chapter 8 from verse 38 up to verse 39. Yan, tamang-tama. Malalaki yung font at mababasa ng mga senior citizen sa likod. Okay, so yung kung kaya ninyong mabasa, sabayan ninyo ako. Okay, everybody, Romans 8:38 to 39. Go. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito at aming hinihiling ang iyong pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Lumalapit kami ng may pagsamba, pagpapakumbaba, pagkilala sa iyo at sa oras na ito, Panginoon, aming hinihiling na pahintulutan mo na lalo pa naming maunawaan ang tungkol sa iyong pag-ibig. Hayaan mo po na sa pamamagitan ng pagkaunawang ito, ay magkaroon kami ng mas bukas na puso para sa iyo upang aming tanggapin, upang aming ma-enjoy sa aming buhay at higit sa lahat ay aming mai-apply ito sa aming pakikipagkapwa, sa aming mga kasama sa bahay, sa bawat taong na nakakasalamuhan namin at sa bawat araw ng aming buhay. Tulungan mo po kami na patuloy ka naming pasalamatan, papurihan at dakilain dahil sa iyong kabutihan. Sa oras na ito, aming idinadalangin sa iyo mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama kapiling ngayon. Samahan mo po sila, nasaan man sila. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan at kung may mga karamdaman sila, pagalingin mo po, Panginoon, sila. At anuman ang kanilang mga suliranin, Lord, dalangin namin na maging instrument ito upang tumawag sila sa iyo. At sa oras na sila'y tumawag sa iyo, tugunin mo sila upang kanilang ma-realize na may Diyos na kumakalinga at nagmamahal. Purihin ka sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga gagawin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Okay, so welcome once again. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Sino naniniwala na mahal siya ng Diyos? Amen. No? Magsabi na malakas na amen. Amen. Okay, so mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo yan. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Lord. Amen. Mahal ka ni Lord. Okay, so, ang pinaka-interesting na bagay tungkol sa pag-unlad natin sa pagkakilala sa Diyos ay magkaroon tayo ng pag-unlad mismo sa pagkaunawa ng kanyang pag-ibig, no? Pagmamahal ng Diyos. Lagi nating naririnig yon, mahal ng Diyos ang tao, mahal ng Diyos ang bawat isa, mahal tayo ng Diyos. Pero ang katotohanan, paano ba natin ito nauunawa? Ano ba yung ating pagkaunawa nung sinasabing pagmamahal ng Diyos? Pag sinabing pagmamahal,
ng Diyos. Minsan kasi nakabase ito sa ating sariling definition ng pag-ibig o ng pagmamahal. Once na maunawaan po natin at maa-appreciate natin ang pag-ibig na ito, magle-level up yung ating motibasyon na ibalik yung pagmamahal natin sa Diyos. Wala pong tao na tumanggap ng pag-ibig na naramdaman niya na hindi niya ibinalik, hindi niya ipinagkaloob, hindi niya ito sinuklian kapag nakadama talaga ng tunay na pag-ibig. Lalo na kung pag-ibig ng Diyos ang ating matatanggap. So habang nauunawaan natin ito, maa-appreciate natin ito, magbabago yung ating pananaw sa Panginoon. Growing in the knowledge of the love of God will create a big difference sa ating buhay. Magbabago ang pananaw natin sa mga bagay. Magbabago ang paraan ng ating pamumuhay. Magbabago tayo kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At pati sa ating paglilingkod sa Diyos, lilikha din ito ng pagbabago. At lalo na sa paraan kung paano natin tinatrato ang ating kapwa. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 16, God is love. Everybody say God is love. God is love. And whoever lives in love lives in God and God in them, no? Yung nabubuhay sa pag-ibig, nasa sayo ang Diyos. Nabubuhay ka sa Diyos. Nabubuhay ka para sa Diyos. At sumasa iyo ang Diyos. Okay, so ganito po kahalaga ang issue ng pag-ibig na may kinalaman sa Diyos. So hindi to simpleng pagsasabi lang na nagmamahal ang Diyos. Ang kahulugan nito, this is the very essence of who God is. Love is the nature of God, no? Natural ito ng Diyos. And God and love is God himself, and God is love, sabi ng Bible. It means that love is not just one of God's attribute, kundi love is who God is. It means that God defines what true love is, and it means that God is the source of all true love. No? Yun yung Diyos na mapagmahal. The love of God. No? Sa totoo lang, hindi to kayang maunawaan natin bilang tao. Napakahirap maunawaan yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin nito na huwag na nating subukang pag-aralan, no? Kundi dapat nating alamin ang lahat ng maaari nating matutunan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos na maaaring yung ilan sa atin ay narinig na ito o batid na ito, pero marahil makakadagdag ito ng pagkamangha natin at makakadagdag sa mga bagay na alam na natin para ma-appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos. Paano ba pinaliwanag, no, ng Bible ang pag-ibig ng Diyos? Okay, paano ba ito pinakilala sa atin? Ano ba yung katangian nito? Ano ba yung distinctness ng pag-ibig ng Diyos? Nung karakteristik ng pag-ibig na ito? At ang katangiang ito ay nauukol lamang sa pag-ibig ng Diyos. As we have repeated so many times, no, ang pag-ibig ay maraming pakahulugan, no? Maraming pakahulugan. Pag-ibig sa kapwa, kaibigan, pag-ibig sa mga mahal sa buhay, pag-ibig ng lalaki at ng babae, at yung higit sa lahat ay ang pag-ibig ng Diyos na tinatawag nating agape, no? Yung unconditional, sacrificial, selfless love, which is the love of God that He gave to us. The kind of love na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kaya tayo nagkaroon ng opportunity, no, na mapanumbalik yung kalagayan ng tao at ng Diyos. Tingnan natin, no, 5 bagay ito tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Number 1, He loves you by choice. Sabihin mo nga, by choice. Yan. So,
ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay pinasyahan niya na ibigin tayo. Para maintindihan natin ito, sa human relationships, sa human love, kinu-qualify natin ito. Nagbibigay tayo ng standard, pamantayan, para tayo pumili ng taong ating iibigin. Na yung mga taong ating iibigin ay dapat nagtataglay ng mga bagay na gusto natin o hinahanap natin para mapukaw yung ating atensyon. Saka tayo magpapasyang mahalin sila, no? Pero taliwas dito yung pag-ibig ng Diyos. Ang totoo niyan, walang anumang dahilan na meron tayo para ma-qualify tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Banal ba tayo? Ang Diyos ay perfect. Perfect ba tayo? No? So, walang dahilan para ma-attract ang Diyos sa atin para mahalin niya tayo. Walang dahilan. No? Kahit ang tingin mo sa sarili mo, napakaganda mo, napakagwapo mo, napakabait mo, at nakakahigit ka sa mga taong kilala mo, wala pong dahilan, hindi tayo makapapasa, sabi ng Bible, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala po. So, walang dahilan para mahalin tayo ng Diyos. But, He freely chose to love us. Kahit na hindi tayo qualified, pinili ng Diyos na mahalin tayo. And, wala din tayong pwedeng gawin para maging dahilan na mahalin tayo ng Diyos. Kung ang magiging batayan ng pagmamahal ng Diyos ay ang ating gagawin, naririnig natin, no, kapag nagpakabait ka, ikaw ay tatanggapin ng Diyos, mamahalin ka ng Diyos. Hindi po, wala rin tayong pwedeng gawin. Sabi ng Bible, ang ating mga mabubuting gawa ay kagaya ng extremely na maruming basahan sa kanyang harapan. Mabubuting gawa na po natin yon. Wala tayong pwedeng gawin. At wala tayong pwedeng gawin para, ito magandang balita, pigilan siya na mahalin tayo. So it is His choice. Merong isang awit, ang title ay, So You Would Come. Sabi doon sa lyrics, nothing you can do to make Him love you more, and nothing that you have done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done. So you would come. So dumarating, parang ang ibig sabihin pa nito, ang Diyos pa ang nanunuyo sa atin. Ang Diyos na nagpipresenta sa atin. So, God loves us because He chose to love us. Kaya walang sino man sa atin na pwede makapagsabi sa isang tao na wala siyang tsansa sa Diyos. Lahat ng tao may tsansa sa Panginoon. Magandang balita po ba yan? Dumating ba sa point ng buhay ninyo na parang ako kaya ay tatanggapin pa ng Diyos? Ako kaya ay mamahalin pa ng Diyos? Ako kaya ay patatawarin pa ng Diyos? Maaaring ang pananaw mo sa Diyos, nung lumalaki tayo, no, ay kailangan mong isang mabuting isang tao. Magpakabait para mahalin ka niya. Sapagkat kung hindi mo to gagawin, wala kang chance na makatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Maaaring lumaki tayo sa bahay na ang pagtanggap ay nakabase sa performance. Yung mga mababait, mahal ng magulang. Yung mga pasaway, hindi. Kapag may pasalubong, lamang yung sa mababait. At minsan nakakalimutan o kaya yung yung hindi ka naman mabait. Kung gusto mong pasalubungan kitang kagaya ng sa kuya mo, magpakabait ka, no? Kapag ganyan yung ating kinalakihan, na nangyayari, ang trato ng magulang ay nakadepende sa behavior ng anak. Pwede naman yun na napapagalitan yung anak, pero minsan iba yung parang kinaklasify mo na siya. May mga ganun po no? Dapat lamang at tama lamang na pantay-pantay ang pag-ibig ng magulang sa mga anak. Pero minsan hindi nagiging aware ang magulang dahil sa kanyang siguro damdamin ay minsan hindi niya nasasala ang kanyang mga pananalita, lumalabas tuloy na ang signal ng kanyang mga sinasabi ay hindi mismo yung sinasabi ng kanyang kalooban. Parang nakaklasify yung kanyang mga anak.
Kaya napapagkamalan ng mga anak na merong paborito, no, merong hindi, no, merong mahal, merong hindi, may tinitingnan, merong tinititigan, no, ganon. Pag mabuting anak ka, mararamdaman mo yung pagtanggap ko sa iyo. Pero kapag hindi ka nag-behave ng ayos, rejection ang ipapadama ko sa iyo. Ito po yung dahilan kung bakit ang mga tayo ay hindi ay lumaki na yung pagpananaw natin sa Diyos, ganon. Kasi po, yung pananaw ng isang bata, ng isang tao sa Diyos, nagmumula yan sa kanyang pagkabata at may malaking kaugnayan ito sa kanyang mga magulang. Yung basis of acceptance, basis of love, no, kapag ito ay distorted sa kanyang kinalakihan, malamang ganun din ang pag-unawa niya patungkol sa pagtanggap ng Diyos. Ito po ay hindi totoo. Burahin po natin yan, alisin natin yan, i-delete natin yung ganyang kaisipan. At kung ganyan pa yung iniisip ninyo na kapag pupunta ka sa church, nakababa ka na ng tricycle, hahakbang ba ako o hindi? Mag-aabang na ba ako ng tricycle, pabalik o hindi? Kapag nasa pinto ka na, papasok ba ako o hindi? Uupo ba ako o hindi? So, dahil nag-aalangan ka, ako ba katanggap-tanggap sa Diyos? Well, gusto ko po sabihin sa inyo, regardless of how you feel, regardless of what you think, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. Kahit na tingin hindi mo ito nararamdaman. Hindi dahil ikaw ay karapat-dapat, kundi siya ang nagpasya na mahalin ka. Matagal na siyang nagpasya na mahalin ka. Amen. So magandang malaman po ba ito na ang pagmamahal ng Diyos is His choice. No, His choice. Sabi doon, hindi sinabing, for God so loved the good men and women. For God so loved the some of the people. No. Sabi ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world. For God so loved you and me, no? Regardless of who you are. So His love is His choice. Number 2, God's love is unfathomable. Hindi niyo po maintindihan? Yun po ang Tagalog nun. Hindi natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos, no, sa atin. Sabi ng 6-8 ng Romans 5, sabayan niyo ko, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Sabi dito, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Mahirap para sa matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa ganyan? Gaya ng sinabi sa verse na ito, yan ang eksaktong ginawa ng Diyos. Namatay si Kristo para sa atin sa panahon na hindi pa tayo nagbabago, sa panahon na hindi pa natin tinatanggap ang kanyang pag-ibig, sa panahon na tayo ay kaaway pa, hindi lang ng nanay mo, ng tatay mo at ng mga kapatid mo. Sa panahon na ikaw ay kaaway ng Diyos. Sa panahon na ikaw ay kaaway ng iyong kapitbahay. Sa panahon na ikaw ay kaaway ng iyong asawa. Sa panahon na ikaw ay makasalanan, sabi ng Bible, itinakda na ng Diyos ang kanyang pag-ibig na matay si Jesus para sa iyo. Sabi ng iba, mabait ako sa taong mabait. Si Lord, kahit hindi ka mabait. So mahirap tong maunawaan na ang isang matuwid na walang kasalanan ay magdurusa para sa isang hindi matuwid na makasalanan. It's unfair.
Sa batas natin, di ba, kapag may kasalanan, dapat paparusahan ayon sa kanyang kasalanan. Mahirap i-reconcile ang thinking na ito. Hindi ganito ang normal na pagkaunawa natin. Gayon pa man, ganito tayo inibig ng Diyos. Unfathomable, unreasonable, beyond understanding, hindi maunawaan. There is an old song that says like this, He is more than wonderful that my mind can conceive. He is more than wonderful that my heart can't believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. So ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi maunawaan. Meron ka bang kilalang tao na hindi maunawaan? Hindi ko maintindihan yung taong yan. May taong hindi mo maintindihan, mahal siya ng Diyos. Kahit hindi mo siya maintindihan. It doesn't matter kung hindi mo siya naiintindihan siya ni Lord at mahal siya ng Panginoon. Therefore, kung mahal siya ni Lord, dapat ang turing mo rin sa Kanya, mahalin mo rin siya. May mga pagkakataon po na mas maiintindihan lamang natin ang isang tao, listen, kapag sinimulan mo siyang mahalin. Bago mo awayin, mahalin mo muna. Mahirap, ano po? Mahirap. No? Pero, this is how the Lord loves us. Pero subukan nyo rin. Galit na galit ka sa taong yan. Ang tanong, minahal mo na ba siya? Minahal ko na yan noon. Kaso sinaktan niya ako. Naks naman. Napuno na yung pagmamahal ko. No? Kaya hindi ko na siya mahal. Kasi may limitasyon nga yung ating pag-ibig. How about mula doon sa tuktok ng pagmamahal mo ay subukan mong mahalin pa rin siya? Subukan mong maging parang Diyos kahit minsan lamang sa Kanya. No, na sa kabila ng sa kanyang hindi mo maintindihan ay mamahalin mo pa rin siya. But this is the principle. In order for us to fully understand a person, try to love that person first. May mga bata na hindi mo gugustuhin maging anak. Buti na lang, di ko naging anak yan. Pero tanungin mo yung magulang niya, iba ang tingin niya sa anak niya kaysa tingin mo sa anak niya. Why? Sapagkat the parent looks at his or her child in the eyes of love. Love is the most powerful force on earth. So, kung hindi natin maunawaan, mahalin mo na lang. Mga asawa, mga asawang lalaki, taas ang kamay ng mga asawang lalaki. May pagkakataon ba na hindi nyo maintindihan ang asawa nyong babae? Pastor, ang tanungin mo kung may pagkakataon ba na naintindihan namin sila. Mga asawang lalaki, mahalin nyo na lang. Amen? Mga asawang babae, taas kami mga asawang babae. Mabibilang nyo ba yung dami ng pagkakataon na nagalit kayo sa inyong asawang lalaki? Naintindihan niyo po? Nakakita na ba kayo ng dalawang taong magkaaway pero lagi magkasama? Bugtong yun, dalawang taong magkaaway pero lagi magkasama. Sagot, mag-asawa. Ano nagtatali sa kanila? Pag-ibig. Hindi ko maintindihan yung dalawang yan. Kaya kung may mag-asawa na kayo ay napupuno sa kanila, ba't ba nagsasama pa kayo? Nag-aaway naman kayo. Well, tama po sila na magsama sila kahit nag-aaway sila. Sapagkat mag-asawa sila. So you don't understand what they have, what they feel, and how they treat each other as husband and wife.
So, maraming bagay po na hindi talaga natin lubos na maunawaan. At isa lang ang paliwanag doon, pag-ibig. Amen. Okay. Natututo po ba tayo? I hope, no? Number 3, God's love is everlasting, eternal, walang hanggan. Sabi ng Bible sa 1 John 4:8, God is love. At ang sabi ng Psalm 90 verse 2, God is eternal. So pag pinagsabang mo yan, God's love is eternal. Revelations 1:8, ako ang Alpha, ang Omega, ang simula at ang wakas, ang sabi ng Panginoon. Ang kasalukuyan, nakaraan at darating. He is the same yesterday, today, and forever. And therefore, God's love is the same yesterday and today and forever. Sa isipan po natin, may hangganan ang panahon. Merong nakaraan, merong kasalukuyan, may future. No, yung iba sa atin ay malapit na sa future. Pero ang Diyos po ay hindi sakop ng gayong mga limitasyon o hangganan. In fact, nang ipinakilala niya ang kanyang sarili, sabi ni Moises, paano po kita ipapakilala? Sino po kayo ang sasabihin ko? Sabi ni Lord, sabi sa English, sabihin mo, I am. Tell them, I am. Not I was, but I am. No? Sapagkat God inhabits eternity. Hindi siya natin maaaring i-bound ng panahon. Kaya po, kung gano'n ang Diyos, nangangahulugan na ang pag-ibig ng Diyos din sa atin ay walang hanggan. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Minahal Kanya noong simula pa at patuloy Kanyang mamahalin to the end. Yan po ang Diyos na pinupuntahan natin sa church every Sunday. Yan po yung Diyos na nagpipray tayo sa Kanya. Yan yung Diyos na binabasa natin ng Kanyang salita bawat araw. Yan yung Diyos na nasa likod ng mga bagay na nangyayari sa atin sa bawat araw. Yan yung Diyos na nagsasabing kahit na ang mga masasamang pangyayari, kahit na mga pangit na pangyayari sa iyong buhay, dahil sa Kanyang pagmamahal sa iyo, ay Kanyang paglalakip-lakipin para sa iyong ikabubuti. Yun yung nasa likod ng mga bagay na nagaganap na hindi mo maintindihan sa iyong buhay, pero sa dulo makikita mo ay napakaganda ng naging resulta sapagkat ang pagmamahal sa iyo ng Diyos ay palaging naririyan. Laging nasa kasama mo kung nasa saan ka. His love is eternal. And number 4, His love is boundless. It has no limits. Wala itong hangganan, no? Walang hangganan. Iba yung eternal na walang hanggan, iba naman yung walang hangganan, no? Walang boundary. Walang isang partikular na lugar na maituturing natin na sentro ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lang po dito sa church nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang dito naghahari ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag nasa church tayo, mukha tayong mga mapagmahal. Mukha tayong mga umiibig. Mukha tayong mababait. Mukha tayong hindi gagawa ng masama, no, kapag nasa loob tayo ng church. Kasi aware tayo na kapag tayo nasa church, ang presence ni Lord ay naririto. Kaya dapat mag-behave tayo. And we know the right kind of behavior, and it is love. No? Pero kahit nasa labas po tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay naroroon pa rin. Nasaan man tayo, andun pa rin. Walang partikular na lugar na sakop ng kanyang pag-ibig lamang, exclusive. Ang lahat ng lugar, sa lahat ng dako ay sakop ng kanyang pag-ibig. Ang presensya ng Diyos ay pumupuno sa lahat ng dako. 2 Chronicles 6:18, the heavens, even the highest heavens, cannot contain you. No? Gayon pa man, sa katotohanan ito, kinilala ni Pablo na hindi imposibleng masumpungan ang Diyos. This is how the book of Acts, the writer of Acts, said this. Sabi niya, ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Nasaan siya? Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos, at pagkatao. Sa English version, ang sabi doon, in Him we live. In Him we move. In Him we have
our being. Kaya kung nasa saan naroroon ang Diyos, naroon din ang kanyang pag-ibig. Kung nasaan ka, naroon din ang pag-ibig ng Diyos. Dahil diyan, kung naiintindihan mo ito, hindi ka mauubusan ng pag-ibig. Kahit saan ka pumunta, hindi ka makakatakas sa pag-ibig ng Diyos. Susundan at susundan ka ng kanyang pag-ibig. Sa Book of Psalms, this is what the writer of Psalms said. Sabi niya, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ay makakaiwas? Ito po, umiiwas na to. Iniiwasan niya na yung Diyos. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o akaya ang tirahan ko'y ang dulo ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay dilim na pusikit, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho rin. Verse 18, sa iyo pa rin ako, kung umaga na magising. So, saan tayo pwedeng pumunta para takasan ang pagmamahal ng Diyos, takasan ang pag-ibig ng Panginoon? And that is a testimony of so many people who found God. They found God. Hindi lahat po ng nakakilala sa Diyos ay sa simbahan, sa loob ng simbahan. Maraming taong nakakilala sa Diyos sa iba-ibang lugar. Meron sa kulungan, meron sa ospital. Lahat na ng lugar po pwedeng maging place para makilala at madama ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Nasaan ka nung ma-realize mo na mahal ka ng Diyos? So iba-iba pong, hindi natin pwedeng i-contain ang pag-ibig ng Diyos. Wherever we are, nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya saan man meron nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, we can share God's love to that person. The love of God is boundless. And lastly, His love is unchanging. Hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng tao, nagbabago. Nung bagong kasal kayo, at saka ngayon, kumusta? May nagbago ba? Malaki, pastor, malaki. Ang laki ng pinagbago. Yung pinagbago ba, mas bumuti ba o hindi? Yun ang tanong, pastor. Yun ang tanong. So nabubuhay tayo sa mundong ito na napakabilis ng pagbabago ng lahat ng bagay. Napansin niyo po ba yan? Ang daming nagbabago. Napakabilis magbago ng modelo ng cellphone. Kakabili-bili mo lang. Maya-maya may bago na namang model, no? Kaya isang kabiguan ang humabol ng humabol sa modelo sapagkat laging nagpapalit ang modelo. Pati kulay ng buhok ng tao nagbabago. Nung isang linggo lang, brown yung buhok mo, ngayon pink na. No, nagbabago. Ang bilis. Pati kilay ng tao nagbabago shape. So, lahat nagbabago. Dati, ayaw ng kabataan magsuot ng pantalon na sira. Nagbago na ngayon. Mas sira, mas mahal, no? Kaya yung pantalon kong nalagyan ng Clorox, sinusuot ko na, uso na eh. So, dati walang cellphone, ngayon meron na. Nung may cellphone, mga bata hindi pinapagamit, ngayon gumagamit na. Iba, ang laki na ng pagbabago. Kung mapapansin ninyo, ang isang magandang pagbabago ngayon, walang taong pumapangit. No? Habang nagkakaedad, lalong pumupogi, lalong gumaganda, lalong pumuputi. Kasi marami ng pampaganda. So, pati hitsura ng tao nagbabago na rin. So, hindi matapos-tapos na mga pagbabago. Laging merong pagbabago. Napansin niyo po ba yan? Laging merong pagbabago. Umalis ka sa bansa. Bumalik ka after 3 years. Tiyak, pagbalik mo, may bago na, no? So, iba, napakabilis ng pagbabago. Kung hindi ka marunong mag-adapt sa pagbabago, maiiwan ka.
Kahit ayaw mo mag-cellphone, kailangan mo ngayon, no? So, mahihirapan tayong sumabay kapag hindi tayo sumabay sa pagbabago. Pero ang ibig ko pong sabihin ng pagsabay, hindi bilhin ng lahat ng mga bago. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung maka-adapt tayo. So, kahit sa church services natin, may mga pagbabago ngayon. Dati, dito lang to naririnig. Ngayon, same time, naririnig to sa ibang mga lugar. Napapanood sa ibang mga lugar. Instant artista tayo. So, ang dami pong pagbabago na hindi natin inaakala. No? So, napipilitan tayong mag-adapt sa mga pagbabago ng ito. Pero sa lahat ng mga pagbabago, mga kapatid, meron pong hindi nagbabago. At ito ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At kahit magbago ang pag-ibig ng kapwa mo sa iyo, ang pag-ibig ni Lord sa iyo, hindi pa rin nagbabago. Magandang balita po ba yan? No? Na may Diyos na nagmamahal sa atin. Laging may nagmamahal sa atin. Never na sabihin mo na walang nagmamahal sa iyo. Hindi mo nauunawaan ang iyong sinasabi. Kung alam mo na mahal ka ng Diyos, kahit wala ng taong nagmamahal sa iyo, may nagmamahal sa iyo at walang iba kundi ang ating Panginoon. At kapag tinanggap mo ang pag-ibig na ito ng Diyos at nasa katawan mo, nasa pagkatao mo ang pag-ibig na ito, mapapansin mo, dadami ang mga magmamahal sa iyo. Malakay 3 verse 6, sabi dito, ako si Yahweh, hindi ako nagbabago sa aking pangako. Awit 33 verse 11, ngunit ang panukala ni Yahweh, hindi masisira, ito'y mananatili. Awit 102 verse 27, but you remain the same, and your years will never end. So mahalaga po, at na manatili sa ating isipan, at wag nating kalimutan, yung katangiang taglay ng pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Ang katapatan ng kanyang pag-ibig ay nananatili, magbago man ang panahon. Somebody said na ang Bible, a long time ago, magiging irrelevant na to. Pero nagkamali siya, matagal na siyang patay. Hanggang ngayon, yung mabuting balita, alam niyo po ibig sabihin ng mabuting balita? Mabuting balita speaks of the love of God to people. Hanggang ngayon, ito po ay ipinapangaral. Hanggang ngayon, ito ay itinuturo. So, ang katapatan ng kanyang pag-ibig ay mananatili, magbago man ang panahon. Ang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig ay mananatili, magbago man ang paraan ng ating pamumuhay. Ano ang sanhi ng paghihiwalay ng mag-asawa? Kadalasan, hindi ko na siya mahal. So what's the use? So makita mo, nagbago yung statement. Nung kinasal sila, ang pangako ng pag-ibig, for better, for worse, in sickness, in health, till what? Death do us part. So, nagbago na po, nagbabago. Ang problemang ito ay hindi problema ng pagmamahal. Ito ay problema ng pagkaunawa sa pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi tumutukoy sa nararamdaman. Ang pag-ibig ay iniutos ng Diyos na ating gawin. Iniutos ito ng Diyos sa mga lalaki para iukol sa kanilang mga asawang babae. Ano sabi ng Bible sa Ephesians? Husbands, love your wives. So dahil ito ay iniutos, hindi mo na kailangan ng emosyon. Hindi mo na kailangan magdesisyon para sa iyong sarili. Sapagkat ito'y iniutos ng nakatataas sa iyo. Higher than you. And this is God. Siya ang creator sa iyo. At siya ang pinagmumulan ng panuntunan ng iyong pamumuhay. Kaya whether you feel it or not, if you are a husband, you have no choice but to love your wife. Amen ba mga husband?
Bahala kayo. Pero makapangyarihan po ang pag-ibig. Once na ang pag-ibig ay naramdaman, lilikha ito ng pagbabago sa object ng ating pag-ibig. Basically, ang hinahanap ng tao ay pag-ibig. Pagmamahal. Basically. Hindi po mga bagay. Tingnan mo, kapag meron ka ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, pero nag-iisa ka naman, masaya ka ba? Hindi ba ang saya nandun sa celebration? Meron kang accomplishment. Meron kang achievement. Merong magandang bagay na nangyari sa iyo. Ise-celebrate mo. Pero mag-isa ka lang. Masaya ba yon? Hindi ba? Ang saya nasa celebration. At kung ise-celebrate mo to with the people who are most dear to you. At kahit kung hindi man marami, pipili ka ng isang kasama mo to celebrate it. At sino yon? Yung taong minamahal mo. So, that is love. Ito po yung pinaka-importanteng bagay na dapat nating maunawaan, matanggap, at gawin sa ating buhay. Just love. If you are looking for love, naghahanap ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, huwag kang maghintay na bigyan ka nila ng pag-ibig bago ka magmahal. May pag-ibig kang galing sa Diyos. At ang pag-ibig na ito, gamitin mo para magmahal. And that love will reciprocate. Babalik. So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi mangyayari na isang araw ay sasabihin ng Diyos sa iyo, hindi na kita mahal. At hindi lang yan. Kahit dumating ang oras na nawala ang ating pagmamahal sa Diyos, listen, hindi nito mapagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron sa inyo, isang araw nawala yung pag-ibig mo sa Diyos. Lumayo ka sa Panginoon. Yung sarili mo ang naging hari mo. Pero dumating sa point ng buhay mo na naramdaman mo uli ang pag-ibig ng Diyos. Why? Sapagkat ang totoo, hindi ito nawala. Pinili mo lang itong talikuran. Kahanga-hanga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag naunawaan mo ito, hindi maaring hindi ka nabibitiw sa pagmamahal ng Diyos. There is a story in the Bible, in the book of Hosea. Nais ng Diyos na ipaunawa sa kanyang bayan yung pagmamahal niya. In the time of the prophet Hosea, yung kanyang bayan ay in rebellion against him. Alam mo yon, yung pinaunlad, pinagpala ng Panginoon, yung kanyang bayang Israel. In return, anong ginawa nila? Kabi-kabila yung crime. At mismo yung temple ay binaboy nila. Nag-practice sila doon ng mga karumal-dumal na mga gawain sa templo ng Diyos. Hindi na nila iginalang ang Panginoon. It's so hard to understand na ang gusto pa rin ng gawin ng Diyos ay mahalin siya. At para maunawaan ng propeta yung mensahe ng Diyos na kanyang sasabihin sa kanyang bayan, ito sabi ng Diyos kay propeta Hosea, mag-asawa ka. Ang piliin mong asawa ay yung immoral na babae. Yung babaeng nagbebenta ng aliw. Yung babaeng hindi tapat. Ito ang piliin mong maging asawa. Tapos, pakasalan mo siya, magiging asawa nga eh. At magkaaroon kayo ng anak. Ganon nga yung ginawa niya. So, nung naging asawa na niya to, anong ginawa ng babae? Tumalikod sa kanya. Hindi siya faithful eh. Sabi ni Lord, puntahan mo siya.
suyuin mo siya at piliting bumalik sa iyo. So ginawa niya, sinuyo niya, bumalik sa kanya. Pagkatapos, siniwan uli siya at sumama muli sa ibang lalaki. So sinuyo na naman niya. So naging ganun yung kanyang kalagayan. Sabi ni Lord, ganyan ko kamahal ang Israel. From this story, it shows a picture of how the Lord loves us, loves you. Hindi ko alam kung ano nasa isipan natin, kasi po pwede namang andito tayo sa church ngayon, pero sa totoo, sa iyong kalooban, kung tatanungin na, tinanggap mo na ba talaga yung pag-ibig ng Diyos sa iyo? Tinanggap mo na ba talaga na mahal ka ng Diyos? O nagbabawas ka lang ng kasalanan mo kaya ka nandirito para hindi ka masyadong mag-guilty? Pero sa totohanan ng usapan, tinanggap mo na ba? Nakarinig na ba kayo na mag-asawang nag-usap? Ang tanong ng asawa, mahal mo pa ba ako? Irrelevant yung tanong, pero ang tanong niya, mahal mo pa ba ako? Pinakasalan kita eh. Hindi iyan ang tanong ko. Ang tanong ko, mahal mo ba ako? I know you're getting the point. And this is what the Lord is asking us now. Mahal mo ba ako? Matapos nating maunawaan ang pag-ibig na ito, and another picture of this story is the story of Peter in the Old Testament, where he was asked 3 times by Jesus, "Do you love me?" At yung point na tinanong ni Jesus si Pedro ay hindi sa point na napakainit niya sa Panginoon. In fact, iniwan na niya yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Nevertheless, si Lord pa rin ang umabot kung nasaan siya. Ipinakilala pa rin kung sino siya. At pagkatapos ay tinanong, "Do you love me?" Now, ito yung tanong na gusto kong iwan sa inyo ngayong umaga. Do you really love the Lord? Our message is the love of God. Pero dapat ito magkaroon ng katugunan sa bawat isa sa atin. Hindi ko pwedeng sakupin ang bawat isa sa inyo at isagot kay Lord, "Lord, mahal ka nila." Sapagkat lahat tayo ay personal ang ating relasyon sa Panginoon. Do you really love the Lord? Do you really love the Lord? So matapos nating marinig at malaman ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang tanong, how about you? After realizing this love of God, can you say to Him, face to face, that you really love the Lord? So isang magandang tanong, ano? Mahal ko ba talaga si Lord? Kung titingnan mo yung pamumuhay mo ngayon, gaano siya kabuti sa iyo? Do I really love the Lord? Magandang tanong. Pwede ba tayong tumayong lahat? Kung meron sa inyo na hindi natitiyak, kung siya ba talaga ay mahal ng Diyos, marahil kulang ako sa paliwanag para ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Pero sikapin na lang nating unawain that the very point of this message is to tell everyone, mahal ka ng Diyos. Hindi mahalaga kung sino ka, hindi mahalaga kung saan ka nagmula, ano ang iyong nakaraan, ano ang mga kamalian na nagawa mo. Hindi mahalaga ang lahat ng ito.
mahal ka ng Diyos. Hindi ito nagbabago at patuloy kanyang mamahalin. Let's allow this song to reinforce this message to us. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya isinugo niya, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang tumanggap ng kanyang pag-ibig at manalig sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lang ang kailangan nating gawin. Isang simpleng pagpapasya na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos na ito, buksan ang iyong puso at tanggapin si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Naparito siya sapagkat mahal ka niya. Naparito siya sapagkat nais niyang hanguin ka sa nakaambang kamatayan na kaparusahan ng kasalanan. Kaya nang naparito siya, namatay siya upang bayaran ang parusang iyon. Tamuhin ang parusa, siya ang magdusa, siya ang umako nang sa gayon ikaw natatanggap ng kanyang pag-ibig ay hindi na kailanpaman mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makakapiling ng Diyos kailanpaman. Mahal ka niya, nais kanyang makapiling
Kaya ginawa niya ng solusyon ang pinakamalaki mong problema. Namatay si Kristo para sa iyo. He thought of you above all. Ang tanong, mahal mo ba siya? Lumapit tayo sa Panginoon at personal kang dumalangin sa Kanya. Personal mong tugunin ang pag-ibig na iniaalok sa iyo ng Panginoon ngayong umaga. Ang tanong ay, hindi mahal mo ba siya noon? Hindi gaano mo siya kamahal noon? Ang tanong ay ngayon. Sapagkat ang Diyos ay palaging nakatingin sa ating puso at tinitingnan niya kung siya pa rin ba yung ating first love. He appreciates what we have done before. Pero ang tanong ay ngayon, is He still your first love? Siya ba ang tangi mong pag-ibig? Lord, kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito. Salamat po sa kapahayagan ng napakadakilang pag-ibig mo sa amin. Wala kaming makitang dahilan para maging excuse at i-exempt namin ang aming sarili sa napakadakilang pagmamahal mong ito. Isang bagay ang aming nakita sa kabila ng kung sino kami at kung ano kami, minamahal mo ang bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang nakababatid ng puso ng bawat isa. Ikaw ang nakababatid ng tugon ng bawat isa, O God. Patawarin mo po kami kung dumating sa pagkakataon na ang tinatawag naming pagmamahal sa iyo ay mechanical na pagmamahal na lamang. Isang ritual na pagmamahal dahil nakasanayan na lang naming pumunta sa simbahan kada linggo. Nakasanayan na lang naming mag-pray. Nakasanayan na lang naming mag-serve. Nakasanayan na lang naming gawin yung mga dati naming ginagawang pangsimbahan. Pero kapag kinapa mo yung aming puso ay hindi namin maipadama ng totohanan ng pag-ibig na ito. Lord, dalangin ko po sa oras na ito, muli mong panariwain ang pag-ibig na yon sa iyo, Lord God. I-revive mo po ang aming puso at sa oras na ito, Panginoon, sa pagsasabi naming mahal ka namin ay amin po itong maging makatotohanang confession sa iyo na totoong mahal ka namin, Panginoon. Salamat po sa ikaw ay nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat kami, kapag kinilala namin ang aming mga pagkukulang, pinapatawad mo kami. Nililimot at hindi mo na ibabalik pa kailanpaman ang lahat ng mga kasalanang yon. At kami titingnan mo na isang malinis at bago na sa iyong harapan. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, idinudulog namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. At muli namin ipinipresenta ang aming sarili sa iyo. Lord, nais naming sabihin sa iyo, mahal ka namin, Panginoon. Mahal kita, O Diyos. Mahal kita, Panginoon. Paglabas namin dito mamaya, sa bawat araw, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na maipadama sa iyo ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng aming pamumuhay, sa pamamagitan ng aming pakikitungo sa aming kapwa, sa pamamagitan ng mga bagay na pinahahalagahan namin sa buhay na ito. Nawa ang pag-ibig mong ito ay tumulong sa amin upang talikuran na namin ang mga bagay na kailangan at dapat naming talikuran. Nawa ang pag-ibig na ito ay tumulong sa amin upang patuloy naming magawa ang mga bagay na dapat at nais mong gawin namin. Samahan mo po kami, Panginoon. Thank you, Lord, for loving us. And we want to say this, we love you in return.
Pwede ba nating sabihin, I love you, Lord? I love you, Lord. Isa pa, I love you, Lord. I love you, Lord. Ama, ang pag-ibig mo ay patuloy naming tinatanggap. Manahan ito sa aming puso at sa aming buhay. Ang iyong bugtong na anak na si Jesus na siyang nagkaloob ng kanyang sarili sa ikapagpapatawad at ikatutubos ng aming mga kasalanan. At sa iyong Espiritu Santo na patuloy na nanahan sa aming puso at sa aming buhay at gumagabay sa bawat aming gawain. Sa iyo ang kapurihan, kalawalhatian, at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And everyone say, Amen. Good morning. Kanina pa pinag-usapan natin ang love of God. So ngayon we're going to talk about our love for God. And isa sa mga bagay that this love requires is for us to obey Him and worship Him. Sabi po sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Sa Tagalog naman po, sabi, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, by bringing our tithes and offering to God, sinusunod natin siya. Sinusunod natin ang kanyang command. And we also worship God through tithing, through giving our tithes and offering. Isa itong way para sabihin sa Panginoon na pinagkakatiwalaan natin siya sa ating mga finances. And siya ang una bago ang lahat. Sabi sa Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart is. So, ako po, personally, bata pa lang ako, natutunan ko na ang pagta-tithes. Tinuruan ako ni Mami. Thank you, Mami. So, dati, mula sa baon ko, doon lang po ako kumukuha ng tithes para 2020. So, 2 pesos, 2 pesos, tas 10 pesos pagdating ng Sunday. Doon ako nagsimulang mag-tithes before. So, sa transition ko mula sa pagiging estudyante, papunta sa pagiging working girl, hindi ko naranasang malubog sa utang or ma-zero. Kasi usually sa ganong phase po, marami akong naririnig na kwento na maraming kabataan yung nag-splurge talaga sila kasi doon sila nag-start kumita ng pera. So, before, gusto nilang bilhin yung mga bagay na gusto nila, ganyan. Hanggang sa ma-zero sila, ganun. Pero thank God kasi hindi ako dumaan sa ganung phase. And ngayon, working na po ako. Every makaka-receive ako ng payslip, sinaset aside ko agad yung 10% before yung mga kaltas. Tinatawag siya na gross pay. And after nun, yung mga kaltas, mga tax, ganyan, everything. Then, doon ako nabubuhay doon sa matitira. So, naging ganun yung gawain ko every sweldo. Then, 6 years na po akong working and now, I can testify na by giving my tithes and offering, I learned to manage my finances. And I received that blessing na tinutukoy sa Malakay 3:10. Yung blessing na sinabi doon na, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So I was able to save, I was able to give back to my parents, and I was able to buy them things na dati sila yung bumibili sa akin. And I was able to give tithes more than 10 pesos na kung magkano yung tithes ko before. So, ayun, napatunayan ko din po na kapag nagtapat ka sa Panginoon, tunay ngang pagpapalain ka niya, higit pa sa inaasahan at maiisip mo. So, kaya po, sige, sama-sama po tayong hawakan natin yung ating envelope and ipakita natin ang ating love for God by giving our tithes and offering. Let's pray. Lord, we thank you for this day. Salamat po sa opportunity na
mapapapurihan ka namin sa pagbibigay ng aming tithes and offerings. Salamat po, Lord, sa mga source of income na mayroon kami. I pray na patuloy po kaming sumunod sa iyo at sa mga utos mo. We love you and we praise you. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Pwede po tayong dumaan sa gilid and bumalik sa gitna papunta sa ating Apo. Thank you po.